Isa sa mga pinaka-favorite or pinaka-gusto ko talaga na loan agent, yung talagang nagtawid sa akin during my first application of a personal loan sa East West Bank at na-approve ako. Hi everyone, Crisel Morales here and welcome back sa ating YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Ang init ng panahon. Talagang ang hirap talagang lumabas ngayon kapag wala kang kotse na may aircon. And kahit may aircon yung sasakyan mo, still kapag bumaba ka ng sasakyan, ang init talaga. So mas swerte yung mga tiga Baguio, tiga Tagaytay, kasi medyo siguro mas malabig yung panahon sa kanila, no? Sa lugar nila, I should say. Pero dito sa province, and I think even in Metro Manila right now, in some places or provinces inside the Philippines, talagang summer na summer. Ang init. Talagang ang sakit talaga. The scorching heat of the sun is really attacking our skin. At nasisira ang ating mga mga derma dyan because of the summer. Maglalagay palagi tayo ng sunblock with SPF 50, 60, 75, 120. Yung SPF na pinakamataas talaga to protect our skin. Okay, hindi naman po sunblock ang topic natin for today, no? Kundi isang query na nanggaling sa ating subscriber na si Joel. Tinatanong niya kung ano daw ba ang profile or Facebook name ni Miss Lori Inay, na siya yung sinasabi ko na talagang pinaka-favorite ko at gustong-gusto ko talagang loan agent kasi nga napaka-legit at siya talaga yung nagtawid sa akin during my first personal loan application with East West Bank. And sabi ni Joel, ano daw ba yung Facebook profile niya? At saka yung kasing contact number or mobile number na shinare ko sa inyo is no longer working. So, alamin natin kung ano yung bagong mobile niya para matawagan nyo siya. Pero, para to respect also her privacy at times, no? Kasi syempre, although she wants customers to be in, pero still, meron pa rin siyang private life na kailangan ding protektahan. So, mas maganda kung i-message muna natin siya sa kanyang Facebook account. Okay, so, ang gagawin ko is I will try to show you kung ano yung Facebook niya para yun na lang yung i-search nyo doon sa Facebook, or I'll try to get the link of the account para yun na lang yung ilagay ko dito sa description at i-message nyo muna siya sa Messenger and magpakilala kayo para makilala rin niya kayo through yung profile pic mo tsaka yung about info mo sa Facebook. Kung gusto mong magpa-assist for a personal loan, I believe that she will be very willing to assist you. Alam ko, kilala ko kasi siya. Talagang I trust her. Okay? So, eto yung kanyang profile pic and gumawa ko ng parang in-screen record ko siya para at least makita nyo kung ano yung itsura ng kanyang Facebook profile. Sana mahanap nyo, search nyo na lang. Yung mobile number po na shinare ko sa mga videos natin in the past, hindi na siya existing. So the best thing you have to do, as what I've said a while ago, is message her first sa kanyang Messenger Facebook para nang sa ganun makilala ka niya, at through that you will be able to start a communication with Miss Lori. So there you go, Joel. Sana na-satisfy kita sa query mo. And I hope kung ano man yung interest mo, if you want to apply for a personal loan sa mga bangko natin, yon, ma-assist ka ni Miss Lori. Thank you so much. Okay, another query na nanggaling naman sa isa nating subscriber, pero let us respect her privacy kasi hindi siya nag-comment sa ating YouTube channel, kundi sa Facebook page ko po nag-message ang subscriber na to. And itatago ko siya sa pangalang KG. Okay, so ang concern ng ating subscriber na si
KG, meron siyang existing loan with BDO na siguro medyo malaking amount to, no? Nangyari daw ito noong pandemic. Yung asawa niya is seaman, pero talagang lahat naman kasi ng tao during that time is gipet, di ba? So maraming na-lay off sa trabaho, maraming nawalan ng trabaho, mga businesses huminto talaga kasi wala na nga operations, limited na ang galaw ng bawat isa during the pandemic. So I believe the situation that our subscriber had, and hindi lang siya, kundi sa inyo rin at sa ating lahat. Kasi ako din affected during the pandemic. So, ang problem niya ngayon is yung minimum amount lang, yung nababayaran niya every month. So, hindi siya nakakapagbayad doon sa principal amount or doon sa loan amount. So, ibig sabihin nun, kapag minimum amount lang yung binabayaran mo, yung interest talagang nagmo-multiply. So, yung loan amount na nandun ngayon sa iyong credit card is still existing at hindi nababawasan. Ang tanong ngayon ng ating subscriber is that, ano daw ba ang pwedeng gawin para at least mabawasan man lang, no? What is the best thing to do? Kung minsan, ang utang kapag napapabayaan natin, nag-i-increase yan kasi doon sa interest, tapos lalong-lalo na minimum amount lang yung binabayaran natin. So, hindi talaga tumitigil yung interest. It will still add up monthly. So, siguro, Miss KG, this is real talk. Totoo ito. What I mean is that, make money out of the things that you are no longer using. Magbenta ka ng kahit ano dyan. If you have jewelries, sell them para masettle mo yung utang mo kay bangko. Kasi at the end of the day, still ang sarap matulog kapag alam mong worry-free ka. Or wala kang kinatatakutan, or wala kang confusion, wala kang worries. And try to find ways and means para kumita pa additional income para nang sa ganun masustain mo yung kailangan mong bayaran with the bank para hindi lang yung minimum amount. Kung kaya mo, siguro mag-advance ka ng konti, no, ng payment mo. Like for example, ang minimum amount mo is 2,000. So dagdagan mo ng additional 2,000 para mabayaran yung principal dun sa linon mo, no. So you do that every month. Like kung 2,000 yung interest, the next month, dagdagan mo ng 500, 1,000, 2,000 kung hindi mo talaga kayang bayaran ng buo. Kasi wala tayong option. Ang option is that magbenta ng mga properties natin na hindi na natin ginagamit, some of our bags, jewelries, or siguro property. Kapag dalawa ang motor mo, siguro ibenta mo yung isa. So, kahit anong ways and means para masettle mo yung utang mo kay bangko. Kasi talagang magugulat ka na lang pagdating ng in 1 year, buti nga binabayaran mo pa yung minimum amount, kaya active pa rin yung account mo. Pero we expect more of that kasi hindi lang yung minimum amount ang babayaran mo at the end of the year, kundi yung kanyang annual fee. So, itry natin, KG, Miss KG, yung mga options na sinabi ko sa'yo. Or if you could borrow an amount from your loved ones or your family members, kung meron kang kapatid, kaibigan na pwedeng magpahiram sa'yo na hindi nagpapa-interest, para masettle mo yon and then try to pay them in a monthly basis. That is another option para masettle mo na siya. Okay, so yun yung pinaka talagang ultimatum na pwede nating gawin, no? And I think hindi naman kawalan sa atin if we sell some of our things kasi babangon naman tayo at babangon. Okay? Hindi naman affected yung kinakain natin everyday kasi sinabi mo naman na seaman yung asawa mo. So I think he can still provide for your needs daily, the foods, yung pambayad sa utilities and all that. I think ang nakikita ko lang talagang problema mo is yung utang mo kay bangko. So, doon ka mag-focus, things that you can do para masettle mo siya. Alam mo na yan. Kasi kung uutang ka sa hindi mo kakilala at papatungan ng interest, double jeopardy na yan. So, hindi na yan wise. Magiging sakit ng ulo lang yan. So, ang subscriber natin na si Miss KG, hindi madali talaga yung pinagdadaanan niya. Alam ko,
some of us, if not most of us, experienced the same. Dun sa mga hindi naka-experience po ng ganun, wow, blessed kayo. Pero yung mga naka-experience, and I do not consider myself exempted. And hindi siya mabigat kasi nga I believe that, our faith, God is so good still. And if we lift up to Him yung mga ganitong trials natin, and we accept our iniquities, our weaknesses, I believe that God is very willing naman to provide the things that we need. Sometimes hindi natin siya nakikita, but He is mightily and powerfully working behind the scenes. So kailangan i-acknowledge natin siya kasi God brings surprises. Okay, KG, remember, God brings surprises. Okay, so yun lang yung kaya kong i-advise sa'yo for today. I believe na pag nalampasan mo yan, it will be another brand new day for you to start. Okay, so there you go. Maraming salamat po. Two queries were tackled dito sa video natin for today, and I believe na nakakuha din po kayo ng konting info para baon-baon natin as we go along our credit card journey. Yan, thank you so much, lalo na po sa mga patuloy na nanonood, dun sa mga nag-subscribe lately, at sa mga hindi pa po nag-subscribe, sana makapag-subscribe sa ating YouTube channel. And once you subscribe, always tap the notification bell din para notified kayo kapag meron akong bagong video. Thank you so much, and always remember, kahit anong klaseng pagsubok yan, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!